Ang himig ng umaga sa Forbes part ay hindi kailanman nagbago. Tahimik. Walang ingay maliban sa malumanay na pag-agos ng tubig sa artipisyal na talon sa hardin, ang pabulong na pag-uusat ng mga katulong, at ang mahihinang tunog ng mga kubyektos mula sa malawak na kusina. Ito ang mundo ni Ramon Santiago, isang ginintuang kulungan ng tagumpay, kapangyarihan, at, para sa mga taong tunay na nakakakilala sa kanya, ang kalungkutan. 2 taon na ang nakalipas, si Ramon Santiago ang larawan ng isang taong mayroong lahat. Siya ang CEO ng Paradise Resorts Inc., isang imperyo ng mga mararanyang resort na nakakalat sa mga pinakamagagandang isla ng Pilipinas, mula sa Boracay hanggang Palawan, mula sa Cebu hanggang sa mga libib na bahagi ng Davao. Ang kanyang pangalan ay kasing kahulugan ng yaman, impluwensya, at isang uri ng malamig na henyo sa negosyo. Ang kanyang mansyon sa Forbes Park, isang arkitektural na obra maestra ng salamin, marmol, at hardwood, ay sumasalamin sa kanyang pagkatao, maganda, kahanga-hanga, ngunit walang init. Tuwing umaga, bago pang mantuluyang sumikat ang araw, si Ramon ay nasa kanyang home gym, pinitiga ang bawat hibla ng kalamnan, na parabang sinusubukang pigain din ang anumang damdamin na nagtatangka na sumibol sa kanyang dibdib. Pagkatapos, isang mainit na kape na may eksaktong dami ng gatas at asukal ang naghihintay sa kanya sa kanyang opisina sa bahay. Habang tinitignan ang skyline ng Makati mula sa kanyang bintana, isang koleksyon ng mga bakal at salaming tour na tila yumuyukod sa kanyang kapangyarihan. Tila wala siyang pakialam sa mundo liban sa mga ulat ng benta, mga bagong proposal ng proyekto, at ang pagtaas ng halaga ng kanyang mga ari-arian. Ang 2 niyang anak na kambal, sina Amihan at Alon, ay tila mga anino lamang sa kanyang abalang buhay. Si Amihan, 7, ay isang batang matalino at sensitibo. Madalas ay tahimik na nagmamasid sa mundo sa pamamagitan ng malalaki niyang mga mata. Si Alon, ang kakambal niya, ay masigla at pala. Kaibigan. Ngunit madaling masaktan. Para kay Ramon, ang mga bata ay responsibilidad na kailangang tuparin, mga gawain na ibigay na sa isang kawan ng mga taga, alaga at guro. Ang pag-ibig, tulad ng kanyang nakita sa kanyang pagkabata, ay isang uri ng kahinaan, isang emosyon na nagpapabagal sa pag-unlad ng isang tao. Ang mga bata ay naroroon, nagbibigay ng dahilan upang panatilihin ang kanyang imperyo, ngunit ang direktang pag-aalaga sa kanila ay isang gawain na tila hindi para sa kanya. May mga tao, para diyan, ang paulit. Ulit niyang sinasabi sa sarili, tinatapos ang anumang simulan ng pagkabalisa. Isang araw, nagbago ang kaayusan sa Mansyon Santiago. Si Elena Vergara ang bagong yaya, pinili ng kanyang sekretarya matapos ang isang serye ng hindi sapat na aplikante. Si Ramon, abala sa paghahanda para sa isang bagong resort sa Siargao, ay nagaan lamang ng 5 minuto para sa interview. Isang mabilis na tingin sa TV, isang pagtangong up ko ba, at tapos na. Si Lena ay may maamo na mukha na may mga mata na tila may dalang lihim na kalaman. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit may tatag. Ang kanyang kilos ay propesyonal, ngunit hindi malamig. Mabilis niyang nakuha ang loob nina Amihan at Alon. Sa loob lamang ng ilang araw, ang silid, laruan, ay napuno ng tawanan, at ang mga bata ay naghihintay na sa pagdating niya. Hindi tulad ng ibang mga yaya na nagpapalabas lamang ng mga kalton, si Lena ay nagkukwento. Ang kanyang mga kwento ay madalas ay mga lumang kwentong bayan ng Pilipinas, mga alaman ng mga diwata, engkanto, at mga bayani.
Ngunit sa bawat kwento, mayroong isang banayad na mensahe tungkol sa katarungan, sa kabayaran ng bawat gawa, at sa kapangyarihan ng katotohanan. Ang ginto ay kumikinang, ngunit ang katotohanan, ang tunay na kayamanan. Ang sabi niya minsan, habang nagkukomento siya tungkol sa isang prinsesa na nawalan ng lahat dahil sa kasinungalingan. Pinagmamasdan niya ang mga mata ni Amihan at Alon na puno ng pagkamangha, at pagkatapos ay sumasagi ang kanyang tingin sa malaking retrato ni Ramon na nakasabit sa dingding ng sala. Isang mapanganib na kislap ang dumadaan sa kanyang mga mata. Hindi alintana ni Ramon ang lahat ng ito. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mga bata ay tahimik, sumusunod, at hindi nakakaistorbo sa kanyang trabaho. Si Lena ay epektibo. Iyon lang. Ngunit sa bawat pagdaan ng araw, si Lena ay hindi lamang isang yaya. Siya ay isang anino, isang mangangalap ng impormasyon. Pinagmamasdan niya si Ramon mula sa malayo, ang kanyang mga galaw, ang kanyang mga tawag sa telepono, ang kanyang mga kausap, ang kanyang mga kape sa umaga. Ang bawat detalye ay naitala sa kanyang isip. Sa isang lihim na bulsa ng kanyang lumang wallet, nagtatago si Lena ng isang kupas na litrato ng isang batang babae na may ngiting kumikinang at puno ng buhay. Katabi nito ang isang lumang pahayagan na may headline tungkol sa isang trahedya. Ito ang kanyang panggatong, ang kanyang paalala sa dahilan kung bakit siya naroroon. Habang lumilipas ang mga linggo, may kakaibang pagbabago sa mga bata. Si Amihan, na dati gumuguhit ng mga masayahing bahay at bulaklak, ay nagsimulang gumawa ng mga nakakabagabag na likha. Mga tulay na gumuho, mga gusaling may malalaking lamat, at mga alon na tila sumisira at lumulunok ng lahat. Ang kanyang mga guhit ay puno ng mga madilim na kulay, at madalas ay mayroong isang maliit na huwis ng tao na tila nahulog mula sa isang mataas na lugar. Si Alon naman, na masigla at palaging tumatakbo sa araw, ay nagsimulang magkaroon ng matinding bangungot sa gabi. Madalas siyang nagigising na sumisigaw, ang kanyang maliit na mukha ay puno ng takot. Ang dilim! Ang malaking ingay, may nahulog. Lena! Ang hiyaw niya minsan, habang mahigpit siyang iyakap ni Lena. Si Lena ang laging unang lumalapit sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay malumanay na humahaplos sa kanilang likod. Ang kanyang tinig ay nagpapatahimik. Ngunit sa bawat pagpapatahimik, mayroon siyang inihahasik na buto. Ano ang nakita mo, anak? Akay yon ay isang lihim na gusto mong malaman. Hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo, at hindi lahat ng naririnig ng tainga ay buo. May mga katotohanan na inililibing, ngunit ang lupa ay hindi kailanman kayang itago ang lahat. Sa kanyang mga kwento, ang mamabayani ay hindi lamang lumalaban sa mga halimaw, kundi sa mga kasinungalingan, sa mga lihim na itinatago ng mga makapangyarihan. Napansin ni Ramon ang pagbabago sa mga bata. Ngunit pinawalang bahala niya ito. Stress lang ng pagkabata, ang sabi niya sa kanyang sarili. Masyado lang malikain ang imahinasyon ni Amihan. Nang minsan, naglakas loob ang kanyang ina, si Doña Celeste Santiago, upang bigyan siya ng babala. Si Doña Celeste ay isang matanda na may dignidad at biyaya. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng matinding pag-aalala para sa kanyang mga apo, na nakikita niya na tila lumalayo sa kanilang ama. Ramon, anak, hindi maganda ang nakikita ko sa mga bata. Napapansin ko ang lungkot sa kanilang mga mata, ang takot sa kanilang mga guhit.
Nasaan ka ba, anak? Ang mga bata ay nangangailangan ng ama, hindi lamang ng yaman at nangayaya, ang sabi ni Donna Celeste, isang hapunan. Ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit. Si Ramon, naabala sa pagtingin sa kanyang telepono, ay nagtaas lang ng tingin. Ma, may mga profesional na po para din. Abogado ako, negosyante, hindi ako yaya. Hindi ko sila kayang bantayan, bawat oras. Saka, mga bata lang sila, mabilis malimutan ng mga maliliit na takot. Umiling si Donna Celeste. Hindi lahat ng sugat ay nakikita, Ramon. At ang mga sugat sa kaluluwa ng bata ay mahirap hilumin. Tandaan mo ang karma, anak. Ang bawat gawa ay may kaakibat na kapalit. Ngunit tila't bingi si Ramon. Ang kanyang mundo ay kumiikot sa mga numero, sa mga kontrata, sa pagpapalawak ng kanyang imperyo. Ang kanyang sariling pagkabata na puno ng kawalan ng atensyon mula sa kanyang abalang ama ay tila bumalik upang hubugin ang kanyang sariling pagiging magulang. Minsan, ang mga kayaw trip na inihanda ni Lena para sa mga bata ay nagtatago ng ibang layunin. Sa halip na sa parke o museo, dinadala niya ang mga bata sa mga liblib na lugar malapit sa isang abandonadong proyekto ng Paradise Resort Inc. Doon, sa ilalim ng naglalakihang mga balangkas ng bakal na tila mga buto ng isang higanting nilalang, ikinukuwento niya ang mga alamat ng mga kaluluwang matatapang na naiwan sa puok na iyon. Dito, sa lupaing ito, amihan, alon, ang simulan niya minsan habang nakaupo sila sa gilid ng isang bakod na halos gumuho na. Ang abandonadong lugar na dating ipinangako na magiging isang pondero sa paradisi, isang maranyang resort na may mga kaskading pool at tourist amenities, ay isa na ngayong sementeryo ng mga pangarap at mga trahedya. May isang babae rito, isang diwata na puno ng kaalaman at kabaitan. Ngunit ang kanyang payo ay hindi pinakinggan. Ang kanyang mga babala ay binaliwala. At isang araw, ang lupa mismo pang umiyak at nilamon ng mga manggagawa. Kasama siya. Unti-unting ipinapahiwatig ni Lena ang katotohanan. 2 taon na ang nakalipas. Isang matinding pagguho ng lupa at pagkasira ng hagdanan ng naganap sa pondero sa paradis. Maraming buhay ang nawala. Kasama ang isang batang ininyara na nagnangalang Ligaya Vergara. Ang pangalan ay lumabas na parabang aksidente lang, isang pirasong-piraso ng impormasyon na ipinasok ni Lena sa kanyang mga kwento. Ang Paradise Resort sa pamumuno ni Ramon ay mabilis na ayos ng lahat. Mabilis na naglabas ng pahayag ang kumpanya na ang insidente ay isang hindi inaasahang natural na kalamidad. Ang mga pamilya ng mga biktima ay binayaran ng malaking halaga para manahimik. Ang media, sa ilalim ng impluensya ng pera at kapangyarihan ni Ramon, ay mabilis na lumipat sa ibang balita. Ang buong insidente ay tila lumubog sa limot. Natabunan ng mga bagong gusali at mga kumikinang na anunsyo ng mga resort ni Ramon. Ngunit hindi kailanman nakalimutan ni Lena. Ang bawat pagtingin niya kay Ramon, ang bawat lihim na pagkuha niya ng impormasyon ay pinalakas ng isang sumpa na kanyang binitawan sa puntod ng kanyang kapatid, Ramon Santiago, magbabayad ka. Sa paraang hindi mo kailanman inakala. Ang gintong kulungan na kanyang pinagtataguan ay magiging kanyang bilanggon. At ang mga bata, ang kanyang sariling dugo, ang magiging susi sa kanyang pagbagsak. Ito ang simula ng isang paghihiganti na hindi lamang sisira sa isang imperyo, kundi maglalantag din ng isang kaluluwang matagal, ng nakakulong sa sarili nitong kasinungalingan. Ang Mansyon Santiago ay nanatiling isang gintong kulungan,
kumikinang sa labas. Ngunit unting lumalamig ang loob. Si Lena, sa bawat araw, ay unting nagiging mas malalim na bahagi ng buhay ni Amihan at Alon. Ang kanyang presensya ay tila isang balaban na bumabarot sa kanila. Pinoprotektahan sila mula sa lamig ng pagpapabaya ng kanilang ama. Ngunit sabay ring naghahasik ng mga bininang pagdududa. Madalas, sa mga gabi na binabalot ng mga bangungot ang mga kambal, si Lena ang unang sumasagot sa kanilang mga iyak. Si Alon, na masigla sa araw, ay nagiging isang munting balumbon ng takot sa gabi. Lena, ang ingay, ang dilim, may tumutulak sa akin. Iyaw niya isang gabi. Ang kanyang mukha'y basa ng luha at pawis. Yakap siya ni Lena. Ang kanyang tinig ay parang isang awit na pinakapatahimik sa lahat ng takot. Shh! Alon, anak. Narito si Lena. Walang masama ang mangyayari, bulong niya, habang malungmanay na hinahaplos ang likod ng bata. Ngunit sa likod ng mga salitang yon, mayroong ibang mensahe si Lena na ibinubulong, hindi sa bata, kundi sa kanyang kaluluwa. Minsan, anak, ang mga bagay na nakakatakot sa atin ay hindi ang mga halimaw sa dilim, kundi ang mga lihim na hindi pa nasasabi. Ang mga kasinungalingan ay tulad ng mga multo, patuloy na bumabalik hanggang sa masabi ang katotohanan. May mga lihim na gusto nating malaman, hindi ba? May mga hindi pa nasasabi. May mga sakit na hindi pa nalulunasan. Si Amihan, naman, na mas tahimik at matalas ang pakiramdam, ay madalas na nagigising na nakatingin lang sa kisame. Ang kanyang mga mata ay malalaki at malalim, tila nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Lena, bakit po may mga taong nagsisinungaling? Bakit po nila tinatago ang mga masasamang bagay? Tanong niya minsan habang gumuguhit ng isang gusali na may malalaking lamat at sa ilalim nito ay mga bulaklak na nalalanta. Dahil Amihan, ang katotohanan ay minsan masakit. At ang mga taong makapangyarihan ay takot mawala ang kanilang kapangyarihan. Ngunit ang katotohanan, pula ng isang ilog, ay patuloy na umaagos. Hindi ito kayang pigilin ng anumang padeya, ng anumang kasinungalingan, paliwanag ni Lena. Dahan, itinuturo niya sa mga bata ang mga lumang dyaryo. Hindi direktang uusapan ang insidente sa Ponerosa, kundi sa mas malawak na konteksto ng mga kahedya sa paggawa, mga aksidente dahil sa kapabayaan. Pinapakita niya ang mga larawan ng mga gumuho na gusali, ng mga pamilyang nagluluksa at nagkukuwento tungkol sa mga biktima ng hindi pagpapahalaga. Ang bawat gusaling nakatayo ay may pundasyon, Amihan. At kung ang pundasyon ay mahina, gaano man kaganda ang gusali sa labas, ito ay guguhurin. Parang buhay ng tao. Kailangan natin ng matibay na pundasyon, katotohanan, katarungan, at pagmamahal, sabi niya, abang pinagmamasdan ng mga guhit ni Amihan, na ngayon ay mas komplikado na, mas madilim ang kulay, at madalas ay mayroong mga mukha ng mga taong may takot sa kanilang mga mata. Ang mga tulay ay mas madalas kumuho, ang mga gusali ay mas lamat, at sa bawat guhit, mayroong isang anino ng pagdududa at pagtatanong. Si Ramon, sa kabila ng kanyang pagiging abala, ay nagsimulang makaramdam ng bahagyang pagka-irita. Ang mga guhit ni Amihan ay ipinapakita na sa kanya ng kanyang sekretarya, kasama ang mga makulat ng mga matinding bangungot ni Alon. Ang mga mata ng mga bata, na dati walang gaanong emosyon sa kanyang paningin, ay ngayon ay tila may tinatago. At ang impluensya ni Lena sa mga bata ay malinaw. Lena, napapansin kong masyadong malalim ang mga kwento mo sa mga bata. At ang mga guhit ni Amihan, medyo nakakabahala na,
Siguro, mas mabuting bawasan mo ang mga kwento tungkol sa mga trahedya at mas magtuon sa mga masayang bagay, sabi ni Ramon, isang umaga, habang nagmamadaling papunta sa kanyang kotse. Tumingin si Lena kay Ramon, ang kanyang mga mata ay malaki at tila puno ng pag-aalala. Sir Ramon, inagawa ko po ang lahat para maigsan ang kanilang takot. Ang mga bata po ay sensitibo. Ang mga guhit ni Amihan ay maaring paglabas lamang ng kanilang nararamdaman. At si Alon po, matindi ang takot niya sa dilim at sa malalakas na ingay. Ayaw ko pong itago ang mga bagay sa kanila, sir. Sa aking palagay, mas makabubuting harapin nila ang kanilang takot at pag-usapan ng mga bagay na nakakabahala sa kanila. Iyan po ang turo sa akin. Hindi po ba't mas mabuting maging totoo sa kanila, kahit masakit? Napabuntong, hininga si Ramon. Ang mga salita ni Lena ay tila makatwiran, ngunit mayroon pa ring hindi niya gusto sa kanyang tono, sa paraan ng kanyang pagtitig. Ngunit wala siyang makitang butas sa kanyang pagpapaliwanag. Sige, Lena. Basta siguraduhin mong hindi sila nagiging masyadong malungkutin. May mga therapy na para dyan kung kinakailangan. At muli, tumalikod siya. Iniwan ang problema sa kamay ng iba. Ngunit ang hindi niya kayang baliwalain ay ang kanyang ina, si Doña Celeste. Ang matandang ginang ay mas madalas nang dumadalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng malalim sa mga apo at sa kanyang sariling anak. Ramon, anak, may nagbago sa mga bata. Naging malalim ang tingin nila, parang may iniisip. At ang kanilang mga guhit, mga babala iyan, anak. Hindi mo ba nakikita? Tanong ni Doña Celeste, habang pinapakita ang isang gulit ni Amihan na naglalarawan ang isang higanting anino na tumatabon sa isang maliit na pamilya. Ma, uusap na kami ni Lena. Sabi niya, paglalabas lang daw yun ng kanilang imahinasyon, tugon ni Ramon. Ang kanyang tinig ay may bahid ng inis. Saka, masyado po kayang aalala. Mga bata lang sila. Umiling si Doña Celeste, ang kanyang mga labi ay nagpakita ng malalim na pagkabahala. Ang mga mata ng bata ay hindi nagsisinungaling, Ramon. Ang puso ng bata ay dalisay. Ang hindi mo nakikita ngayon ay makikita mo rin balang araw. Ang mga lihim na itinatago ay lalabas din. Tandaan mo ang sinabi ko, anak. Ang kalma ay hindi natutulog. At ang pinakamahalagang kayamanan ng isang ama ay hindi ang kanyang mga arian, kundi ang kaluluwa ng kanyang mga anak. Ang pamilya ang tunay na pundasyon, Ramon. Ang mga salita ni Doña Celeste ay parang patak ng asid sa matigas na balat ng pagiging walang pakialam ni Ramon. Nakakaramdam siya ng bahagyang kurot ng isang pamilyal na pangamba na matagal na niyang inilibing. Ngunit mabilis itong nawawala, natabunan ng mga ulat ng kumpanya at ng pagpapalawak ng kanyang inteyo. Sa bawat haplos ni Lena, sa buhok ni Amihan, sa bawat pagpapatahimik niya kay Alon, bumabalik sa kanya ang isang alaala, isang figura mula sa nakaraan. Si Ligaya. Si Ligaya Vergara ay ang kanyang ate, ang kanyang inspirasyon, ang kanyang lahat. Bata pa lamang sila, si Ligaya na ang kanilang ilaw. Siya ang mas matalino, mas masipag, mas may paninindigan. Elena, tandaan mo, sabi ni Ligaya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng lampara, habang aaral sila sa kanilang maliit na bahay sa paalan ng kabundukan ng Rizal. Ang isang inhinyero ay hindi lamang nagtatayo ng mga gusali.
Nagtatayo siya ng tiwala. Nagtatayo siya ng kinabukasan. Ang bawat bakal, bawat semento ay may pananagutan. Dahil ang buhay ng tao ang nakasalalay sa bawat pundasyon na ating inilalagay. Si Ligaya ay nagtapos na may pinakamataas na karangalan sa civil engineering. Ang kanyang mga pangarap ay kasing taas ng mga gusaling gusto niyang itayo. Siya ay pinili ng Paradise Resorts para sa kanilang pinakamalaking proyekto noon, ang Ponderosa Paradise sa Mindoro. Isang pangarap para sa isang batang inhinyero na galing sa mahirap na pamilya. Ngunit ang pangarap ay naging bangungot. Naalala ni Lena ang mga gabi na umuwi si Ligaya na pagod, ngunit may malalim na kuno sa noo. Pilena, may mali. Masyadong malaki ang pagbabago sa disenyo. Ang mga materyales, masyadong mababa ang kalidad. Pinipilit ng mga managers na bawasan ang gastos, kahit na alam nilang delikado. Bulong ni Ligaya, habang kinukumpuni ang kanyang luma na laptop, na puno ng mga spreadsheets at blueprints. Sinubukan ni Ligaya na ipaalam kay Ramon sa mga nakakataas sa kumpanya. Nagpadala siya ng mga ulat, mga memo, mga babala. Mayroon siyang mga ebidensya, ang orihinal na blueprints na nagpapakita ng matibay na pundasyon at kalidad na materyales at ang mga binagong bersyon na nagpapakita ng matinding pagbabawas sa mga gastusin. Naitala niya ang bawat tawag, bawat pagpupulong, bawat pagbaliwala sa kanyang mga babala. Hindi ko po kayang panindigan ito, Sir Ramon. Buhay ng mga tao ang nakasalalay, sabi niya sa huling tawag niya na hindi sinasadyang narinig ni Lena. Kung hindi po kayo kikilos, ipapahayag ko po ang katotohanan sa publiko. Huwag mong gawin iyan, Ligaya. Malaki ang mawawala sa iyo, sa atin, sabi ni Ramon na may halong banta sa kanyang boses. Ang huling alaala ni Lena sa kanyang ate ay ang alis nito papuntang Mindoro, 1 linggo ng gabi. Pitbit ang kanyang mga gamit at ang isang maliit na journal. Kailangan kong bumalik, Elena. May gusto akong tingnan sa site. May nararamdaman akong masama, sabi ni Ligaya. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Pagkatapos ng mga balita, ang biglaang pagguho, ang pagkabigla, ang mga salitang natural na kalamidad, ang mabilis na pagpapatahimik ng media, ang mga pamilyang binayaran upang manahimik. Ngunit si Ligaya, walang anumang natural sa pagkamatay niya. Nakita ni Lena ang mga larawan ng lugar ng pagguho, ang sementong gumuho na parang buhangin, ang mga bakal na payat at madaling nabali. Ito ay hindi likha ng kalikasan. Ito ay likha ng kasakiman. At si Ramon Santiago, ang CEO ng Paradise Resorts ang may pananagutan. Siya ang taong nagbalewala sa kanyang ate. Siya ang taong naglibing sa katotohanan. Siya ang taong bumili ng katahimikan. 2 taon. 2 taon siyang nagluluksa. 2 taon siyang nagpaplano. Sa kanyang pagluluksa, hindi niya nakalimutan ang munting journal ni Ligaya na matapos ang ilang buwan ay natagpuan niya sa loob ng isang lumang kahon sa kanilang lumang bahay sa Rizal. Ang bahay na yon, na ngayon ay halos gumuho na, ang kanilang kanlungan, ang kanilang taguan, ang mga lihin. Tuon, sa ilalim ng sahig, sa isang lihim na lagayan, ay natagpuan ni Lena ang journal ni Ligaya, kasama ang isang usligail na naglalaman ng lahat ng ebidensya, ang mga orihinal, at binagong blueprints, ang mga email sa pagitan ni Ligaya at ng management, ang mga audio recording ng kanyang mga pagbabanta. Ang bawat pahina ng journal ay puno ng galit,
ang pagkadismaya ng pagmamahal sa kanyang propesyon at sa mga manggagawa. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Aalagaan ko ang aking pangalan, ang aking prinsipyo, at ang buhay ng mga taong ito, nakasulat sa huling pahina ng journal ni Ligaya, ilang oras bago ang trahedya. Ang mga ebidensyang iyon ang naging sandata ni Lena. Simula noon, ang kanyang plano ay unting nabuo. Hindi lamang niya gustong maghiganti, gusto niya ng katarungan. Katarungan para kay Ligaya, katarungan para sa mga manggagawa, katarungan para sa mga pamilya. At ang tanging paraan ay ang ilantad, si Ramon, ang pilitin siyang aminin ang lahat. Ang luma at halos gumuho na bahay nila sa Rizal, na matatagpuan sa liblib na bahagi ng kabundukan, ay naging kanyang saki house. Malayo sa abot ng sinuman, malayo sa koneksyon ng mundo. Isang lugar kung saan siya at si Ligaya ay lumaki, puno ng mga alaala, puno ng mga lihin. Dito'y niya itatago sina Amihan at Alon. Dito, sa loob ng bahay na iyon, matutuklasan ni Ramon ang tunay na halaga ng kanyang mga kasinungalingan. Alam ni Lena na mapanganib ang kanyang plano. Ang pagkidnap sa mga anak ng isang makapangyarihang tao, tulad ni Ramon, ay magdadala sa kanya sa bilangguan o mas masahol pa. Ngunit ang pagkawala ni Ligaya ay mas masakit pa kaysa sa anumang takot. Hindi siya naghahanap ng pagpapatawad. Naghahanap siya ng katarungan. At ang katarungang iyon ay magsisimula sa pamamagitan ng paggising sa isang amang bulag sa kanyang kasalanan, sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang pinakamahalagang arian, ang kanyang mga anak, upang ilantad ang kanyang mga lihin. Ang gintong kulungan ay malapit ng gumumo, at siya, si Elena Vergara, ang magiging mitsa ng pagbagsak nito. Ang sikat ng araw ay hindi pa ganap na sumisikat. Ngunit may kakaibang kapayapaan sa hangin ng Forbes Park. Isang kapayapaan na nakakakilabot, halos nakakatakot. Nagising si Ramon Santiago mula sa isang gabi ng walang tigil na pag-iisip tungkol sa mga bagong proyekto. Sa kanyang isip ay umiikot ang mga numero, mga kontrata, mga bagong paraan pang palawakin ang kanyang interior. Ngunit sa pagdilat ng kanyang mga mata, isang kakaibang katahimikan ang bumati sa kanya. Walang hiyawan ng mga bata, walang tunog ng maglalaro sa silid, laruan sa ibaba, walang ingay ng mga katulong na naglilinis. Wala. Katahimikan. Isang uri ng katahimikan na tila sumisigaw ng kawalan. Pumangon siya mula sa kanyang malaking kama. Ang kanyang isip ay unting lumilipat mula sa mundo ng negosyo patungo sa kanyang personal na mundo. Ngayon lamang niya napansin na wala si Amihan at Alon sa kanilang regular na pagbisita sa kanyang silid, na karaniwan ay nangungulit tuwing Sabado ng umaga. May mali. Mabilis siyang nagbihis at bumaba. Ang malawak na mansyon ay tila mas malakit pa ngayon, mas walang buhay. Ang marmol na sahig ay kumikinang sa sinag ng umaga, ngunit walang bakas ng maliliit na yapak. Ang mga laruan sa sala ay nakakalat pa rin, ngunit walang batang naglalaro. Ang silid, kainan na karaniwang puno ng gulo at ingay tuwing umaga, ay ngayon ay napakatahimik. Ang mga upuan ay maayos na nakalagay sa ilalim ng mesa. Isang malamig na kabaang dahang gumapang sa kanyang dibdib. Nasaan si Lena? Nasaan ang mga katulong? Lena! Amihan. Alon. Ang tawag niya, ang kanyang boses ay tila nawawala sa malaking espasyo. Walang sumasagot. Naglakad siya patungo sa kusina na karaniwang abala. Ngayon, ang mga kalan ay malamig. Ang mga plato
ay nakasabit pa rin sa kanilang lalagyan. Walang taong gumagawa ng almusal. Isang kakaibang pakiramdam ng takot ang unti-unting bumalot sa kanya. Hindi ito normal. Nang bumalik siya sa silid, kainan, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa ibabaw ng mahabang mesa, sa gitna ng mga kristal na baso at porselanang gato, ay may isang tiraso ng papel. Isang guhit. Mabilis niya itong dinampot. Ito ay likha ni Amihan. Isang guhit na mas komplikado kaysa sa mga nakaraang ginawa niya at mas nakakapanindig. Balahibo. Ito ay isang tulay, ngunit ang gitnang bahagi nito ay gumuho na. Sa ilalim ng tulay, na parang nahuhulog sa dilin, ay may dalawang maliit na figura ng bata, pagkahawak, kamay, ang kanilang mga mata ay malalaki at puno ng takot. Sa itaas ng guhit, sa sulok ng papel ay may naasulat sa lapis. Sa pamilyar na sulat, kamay ni Amihan, nasaan ang katotohanan? Nandoon kami. Dapat mong sabihin, tatay. Ang mundo ni Ramon ay tila biglang umikot. Ang kaba ay naging matinding takot. Ang kanyang mga anak, nawawala sila. At ang mensaheng iyon ay hindi likha ng isang simpleng bata. May ibang tao sa likod nito. Si Lena. Mga polis, seguridad, nasaan kayo? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay naninginig. Ngunit walang sumasagot. Tanging ang katahimikan pa rin ang bumabalot sa kanya. Mabilis siyang lumabas ng bahay, patungo sa security outpost sa dulo ng kanyang driveway. Walang tao. Ang mga security guards na karaniwan ay nakatayo sa kanilang mga pwesto ay wala. Ang mga gate ay bukas. Sa loob ng ilang minuto, ang kanyang marangyang mansyon ay naging sentro ng gulo. Tumawag siya sa kanyang chief of security, sa kanyang personal na abogado, sa mga pinakamataas na opisyal ng pulisya. Ang Forbes Park, na dati itahimik at eksklusibo, ay napuno ng sirena ng pulis at ingay ng mga sasakyan. Isang malawakang paghahanap ang inilunsad. Mga aso, mga drone, mga investigador. Ngunit wala. Walang bakas. Walang CCTV footage na mayroon silang maayos na makita. Tila pinagplanuhan ang lahat ng detalyado na parang multaw ang kumilos. Napasandal si Ramon sa dingding ng kanyang study. Ang kanyang puso ay humahampas ng mabilis. Ang kanyang isip ay nagkakagulo. Amihan at Alon. Ang kanyang mga anak. Ang mga bata na madalas niyang pinapabayaan. Ang mga bata na itinuturing niyang responsibilidad ay ngayon ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Ang katotohanan. Ano ang katotohanan na sinasabing ng guhit ni Amihan? May koneksyon ba ito sa mga kwento ni Lena? Sa mga trahedya? Sa Ponderosa Pararis? Ang pangamba ay lumalalim. Sa kalagitnaan ng gabi, habang abala ang mga pulis sa paghahanap at ang kanyang mansyon ay puno ng mga taong may sariling pag-aalala, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Aalangan siyang sagutin, ngunit ang pag-asa na ito ay mula sa mga investigador ay nagtulak sa kanya. Hello, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang paos. Sir Ramon Santiago, isang boses ang sumagot, kalmado, matatag, at nakakapanindig. Balahibo. Ito ang boses ni Lena. Walang bakas ng pagkamahinahon o pagiging yaya. Ngayon, ang boses ay puno ng galit at desisyon.
Naiintindihan mo na ba ang kahulugan ng katahimikan? Nanindig ang balahibo ni Ramon. Len, anong kalokohan ito? Nasaan ang mga anak ko? Ibabalik mo sila. Kung hindi. Ano? Sir Ramon. Ipapakulong mo ako? Sasaktan mo ako? Akala mo ba, may mas masakit pa sa nawala na sa akin? Wala. Ligaya, ang pangalan ng ate ko. Ligaya Vergara. Ang inhinyerong binaliwala mo, ang inhinyerong pinaslang mo sa sarili mong kasakiman. Ang boses ni Lena ay umalinongaw sa kanyang tainga. Puno ng galit na matagal ng kinimkim. Ngayon, naiintindihan mo na ba kung sino ako? At kung bakit ako narito? Nalaglag ang telepono sa kamay ni Ramon. Ligaya. Hindi ito maaaring mangyari. Ang yaya. Ang taong pinagkatiwalaan niya sa kanyang mga anak. Siya, ang kapatid ng babaeng iyon. Ngayon lamang niya naaalala ang pangalan, ang trahedya. Ito ang kanyang plano. Ang lahat ng mga guhit, ang mga bangungot, ang mga kuwento, lahat ay parte ng isang matinding paghihiganti. Mabilis niyang dinampot ang telepono. Lena, huwag mong saktan ang mga anak ko. Walang kasalanan ng mga bata. Wala. Kaya nga narito sila. Ligtas. Sa ngayon, sagot ni Lena, ang kanyang boses ay bumalik sa malamig na pagiging propesyonal. Gusto mong makita sila? Buksan mo ang iyong computer. Doon, sa iyong desktop, mayroon akong iniwan na file. Buksan mo, nanginginig ang mga kamay ni Ramon habang binubuksan ang kanyang laptop. Ang kanyang desktop ay malinis, maliban sa isang bagong folder. May pangalang katotohanan. Sa loob nito, isang video file. Pinindot niya ito. Sa screen, bumungad sa kanya ang isang kwarto. Madilim, ngunit may sapat na ilaw upang makita ang loob. Nakita niya sina Amihan at Alon. Nakaupo sila sa isang lumang sahig na kahoy, nakasandal sa isang dingding na gawa rin sa kahoy. May isang kumot na bumabalot sa kanila. Ang kanilang mga mata ay malalaki. Tila natatakot, ngunit sa kanilang mga tingin sa kamera, tila mayroon ding bahid ng pagtatanong, ng pag-asa. Ligtas sila. Ngunit sila ay bihag. Ang hininga ni Ramon ay tila biglang nawala. Kita mo sila, Sir Ramon. Ang boses ni Lena, kalmado ngunit may banta. Narito sila, sa isang lugar na puno ng alaala. Ang aming bahay, sa Rizal. Ang bahay na pinagtataguan ko ng mga ebidensya ng iyong kasalanan. Ang bahay kung saan nangarap si Ligaya ng isang patas na mundo. Ang lugar na ito ay sumisigaw ng katotohanan na matagal mong inilibing. Lumukso ang puso ni Ramon. Ang luma nilang bahay. Ang bahay kung saan nakatira ang pamilya ni Ligaya. Doon siya nagtago. Doon niya dinala ang kanyang mga anak. Ngayon, Sir Ramon, makinig ka ng mabuti, sabi ni Lena. Mayroon kang 24 na oras. Hindi mas maaga, hindi mas huli. Sa loob ng panahong iyon, gusto kong magdawsi ka ng isang live press conference. Sa buong bansa. Ipahayag mo ang lahat. Ang iyong kapabayaan sa konstruksyon. Ang pagputol ng gastos na nagdulot ng pagkasira ng mga materyales. Ang pagbaliwala mo sa mga babala ni Ininyera, Ligaya Vergara. Ang pagtatago mo sa katotohanan
tungkol sa trahedya sa Ponderosa Paradis. Lahat. Isang buong pag. Amin. Walang bawas. Walang dagdag. Namilog ang mga mata ni Ramon. Ang kanyang interyo, ang kanyang pangalan, ang kanyang karangalan, ang lahat ng pinaghirapan niya sa buong buhay niya. Ipapahamak niya ang lahat. Kung hindi mo gagawin, Sir Ramon, patuloy ni Lena, ang kanyang boses ay mas lalong naging matigas. Kung susubukan mong dayain ako, o kung lalampas ka sa 24 na oras, magagawa ko ang gusto mo. Ipapakita ko sa amihan at alon ang lahat ng ebidensya. Ang mga larawan ng bangkay ni Ligaya, ang mga dokumento ng korupsyon mo, ang lahat. Pipilitin ko silang harapin ang katotohanan tungkol sa kanilang ama. At pagkatapos, mawawala kami. Magpakailanman. Iiwan kita na mag-isa sa iyong kasinungalingan, sa iyong pagsisisi, at sa kawalan ng iyong mga anak. Hindi mo na sila makikita. Kailangan. Namutla si Ramon. Ang banta ni Lena ay hindi lamang tungkol sa kanyang imperyo. Ito ay tungkol sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga anak. Ang mga bata na ngayon lamang niya napagtanto kung gaano kahalaga sa kanya. Napaupo siya sa kanyang swivel chair. Ang kanyang ulo ay nakahawak sa kanyang mga kamay. 24 na oras. Ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Ang kanyang imperyo. Ang kanyang yaman. Ang kanyang pangalan. Lahat ng pinagtibayan niya sa mahabang panahon ay nanganganib na maglaho. Ang pag-amin ay nangangahulugan ng pagbagsak. Pagbagsak ng kanyang negosyo. Pagbagsak ng kanyang reputasyon. Pagbagsak ng kanyang pamilya sa mata ng publiko. Ngunit ang pagtanggi ay nangangahulugan ng pagkawalan ng kanyang mga anak habang buhay. Ang kanilang mga mukha sa screen ng computer. Ang kanilang mga mata na puno ng takot. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang harapin ng pagkawala nila. Ang kanyang isip ay umpisa ng matinding labanan. Ang bawat salita ni Lena ay sumisiksik sa kanyang utak. Kasakiman. Kapabayaan. Kasinungalingan. Ang mga salita na matagal na niyang inilibing, ang mga katotohanan na pinili niyang kalimutan. Ngayon, bumalik ang lahat, parang isang malaking tsunami. Sa gitna ng kanyang pagkalito at takot, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Doña Celeste. Ang kanyang ina. Ang tanging tao sa kanyang buhay na hindi kailanman sumuko sa kanya, ang tanging tao na laging nagsasabi sa kanya ng katotohanan. Nagmaneho si Ramon sa gitna ng gabi. Ang kanyang sasakyan ay tila humahabol sa sarili niyang pag-iisip. Ang kanyang ina ay naninirahan sa isang mas maliit na bahay sa Green Hills, mas malapit sa simbahan at sa komunidad na kanyang pinaglilingkuran. Sa pagdating niya, ang bahay ay tahimik, ngunit may maliit na ilaw sa sala. Alam niya na gising pa ang kanyang ina. Nadatnan niya si Doña Celeste na nagbabasa ng Biblia. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Tumingin sa kanya ang kanyang ina at agad na nakita ang gulo at takot sa kanyang mga mata. Walang tanong, walang paghatol. Basta't niyakap niya ang kanyang anak. Anak ko, ramdam ko ang sakit mo. Ano ang nangyari? Pulong ni Doña Celeste habang hinahaplos ang likod ni Ramon. Hindi napigilan ni Ramon. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha, ang mga luha na matagal nang kininsyin. Isinalaysay niya ang lahat mula sa pagkawala ng mga bata, sa mensahe ni amihan
Sa tawag ni Lena, sa kanyang pagkakakilanlan, sa ultimatum, isinalaysay niya ang lahat ng kanyang kasalanan, ang kanyang kapabayaan, ang kanyang kasakiman. Ang kanyang boses ay paos, puno ng pagsisisi. Matahimik na nakinig si Doña Celeste. Hindi siya sumabat, hindi siya umatol. Nang matapos si Ramon, tinitigan niya ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may bahid ng pag-asa. Ramon, anak, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may matinding kapangyarihan. Ang mga salita mo ay isang patunay. Sa wakas, nakita mo ang katotohanan. Ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay ay hindi ang ginto o ang kapangyarihan. Ito ay ang pag-ibig ng pamilya, ang kapayapaan ng konsensya at ang katarungan. Matagal mo nang hinabol ang maling bagay, anak. At ngayon, ipinapakita sa iyo ng Diyos ang tunay na halaga ng buhay. Napatingin si Ramon sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Pero ma, ang lahat ng pinaghirapan ko, ang Paradise Resorts, lahat ng mawawala. Mawawasak ang pangalan ko. Ngumiti si Doña Celeste ng malungkot. Ang isang pangalan na itinayo sa kasinungalingan ay hindi kailanman magiging matibay, anak. Ang isang imperyo na itinayo sa kapabayaan at kawalan ng katarungan ay guguhurin. Ito ang karma. Ramon, ang katotohanan ay laging may sariling paraan upang lumabas. At masakit, ngunit kailangan mong harapin. Hinawakan ni Doña Celeste ang kamay ng kanyang anak. Ano ang mas mahalaga, anak? Ang lahat ng yaman sa mundo na buong buhay mong pinaghirapan, ngunit sa huli ay hindi magbibigay sa iyo ng kapayapaan. O ang mga bata mo, ang iyong sariling dugo at laman, ang iyong mga anak na kailangan ng katotohanan mula sa iyo. Lena ay masama. Ma. Pinipilit niya akong umamin. Ginagamit niya ang mga bata. Sabi ni Ramon na may bahid pa rin ng galit. Umiling ang kanyang ina. Hindi kanya pinipilit, anak. Pinibigyan kanya ng pagkakataon. Isang pagkakataon upang itama ang iyong mga pagkakamali. Isang pagkakataon upang maging isang tunay na ama. Ang puso ng isang ama ay hindi kailanman dapat maging bulan sa sakit ng kanyang mga anak. At ang mga bata, Ramon, ang mga bata ang pinakamahalagang regalo. Piliin mo sila, anak, kahit mawala ang lahat. Dahil sa pagkawala ng lahat, doon mo matutuklasan ang tunay na kayamanan. Tinitigan ni Ramon ang kanyang ina. Ang kanyang mga salita ay tila isang balde ng malamig na tubig na nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang kanyang imperyo, ang kanyang pangalan, ang kanyang pagmamataas. Walang halaga. Walang silbi kung wala ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga mata, puno ng takot. Ang kanilang mga guhit, ang kanilang mga bangumot. Lahat ay nagpapakita ng isang katotohanan na matagal niyang tinanggihan. Alam na niya kung ano ang kanyang gagawin. Ang kanyang desisyon ay malinaw kahit na masakit. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Hindi lamang para sa kanyang mga anak, kundi para sa kanyang sarili. Para sa kaluluwa ni Ligaya at para sa lahat ng biktima. Ang pagbagsak ng kanyang imperyo ay magiging simula ng kanyang tunay na pagbangon. Sige po, ma, bulong ni Ramon. Ang kanyang tinig ay mahina. Ngunit may bagong lakas. Alam ko na po ang gagawin ko.
Sa pagbalik niya sa kanyang mansyon, ang umaga ay nagbigay daan sa araw. Ang ingay ng mga pulis ay hindi pa rin humuupa, ngunit sa loob ni Ramon, isang katahimikan ang bumalik. Isang katahimikan na hindi nakakatakot, kundi puno ng determinasyon. Haharapin niya ang lahat. Ipagsasakripisyo niya ang lahat. Para sa kanyang mga anak. Para sa katotohanan. Ang mga ilaw ng kawan ng mga kamera at flash ay sumisiklab, bumubulag sa mga mata, nagpapaliwanag sa bawat butil ng alikabok sa hangin at sa bawat guhit ng pagod sa mukha ni Ramon Santiago. Ang grandstand ng Philippine International Convention Center Peak, na dati saksi sa mga tagumpay at kasunduan ng mga makapangyarihan, ay ngayon ay naging arena ng pagbagsak. Hindi na siya ang hari ng mga resort, ang kanyang pangalan ay hindi na binabanggit ng may paghanga, kundi ng pagtataka, at, para sa marami, ng paghamak. Ang kanyang formal na barong Tagalog, na dating simbolo ng kanyang yaman at kapangyarihan, ay ngayon, ay tila isang balaban na nagsasara ng kanyang kalungkutan. Nakatayo siya sa harap ng daan, daang pares ng mata, bawat isa ay naghahanap ng kumpirmasyon sa mga tsismis, sa mga bulong, sa mga pahayag. Ang kanyang mukha ay husto, ang kanyang mga mata ay malalim, tila nakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Walang bakas ng dating pagmamalaki, ng dating pagtigas ng loob. Anging ang pagkabasag. Napapansin niya ang patuloy na pag-flash ng screen sa likod niya, kung saan nakapaskil ang mga larawan ni Amihan at Alon, mga mukha na inosente, mga mata na puno ng takot. Ito ang mga mukha na nagligtas sa kanya. Ito ang mga mukha na nagtulak sa kanya upang harapin ang kanyang pinakamalalim na lihim. Naramdaman niya ang malamig na metal ng mikropono sa kanyang kamay. Ang amoy ng kape at usok sa hangin, ang malakas na hiyawan ng mga reporter, ang pagtibok ng sarili niyang puso na tila kumakanta ng isang bagong himig, isang himig ng takot, ng pagsisisi at ng isang uri ng kalayaan. Uminga siya ng malalim, ang kanyang baga ay tila hindi kayang punuin ng sapat na hangin. Ang kanyang tingin ay napadpad sa kanyang lumang pitaka na nakasabit sa kanyang bulsa. Sa loob nito, isang lumang larawan ng isang babaeng ngumiti, si Ligaya. At sa tabi nito, ang mga guhit ni Amihan, isang tuloy na gumuho, dalawang batang magkahawak, kamay. Ito ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan, at ang susi sa kanyang kinabukasan. Ang boses niya ay nanginginig sa simula, halos hindi marinig sa kaguluhan. Magandang araw po sa inyong lahat, ang simula niya. Ngunit ang tunog ng kanyang tinig ay tila nagulat sa kanya. Hindi ito ang tinig ng Ramon Santiago, na kilala ng lahat. Humina siyang muli. Pinilit ang kanyang sarili na tumingin sa magla, hindi sa mga kamera. Nakita niya ang kanyang ina, si Donna Celeste, na nakaupo sa harap na hilera. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngunit mayroon ding bahid ng pagmamalaki. Ito ang lakas niya. Ako po si Ramon Santiago. Patuloy niya. Ang bawat salita ay tila isang tinik na humahaplos sa kanyang lalamunan. At narito po ako ngayon upang aminin ang aking mga kasalanan. Ang aking mga pagkakamali. Ang mga kasinungalingan na matagal kong inilibing. Isang collective, gas ang umalingaw sa buong bulwagan. Ang hiyawan ng mga reporter ay lalong lumakas. Ang mga flash ay mas lalong sumisiklab. Ngunit si Ramon, sa isang pagkakataon, ay tila nakarinig lamang ng katahimikan. Ang kanyang isip ay tila lumipad, bumalik sa mga mukha ni Amihan at Talon, sa kanilang mga takot, sa kanilang mga katanungan, at sa mukha ni Ligaya, na matagal na niyang kinalimutan.
2 taon na po ang nakalipas nang maganap ang trahedya sa Ponderosa Paradise Project ng Paradise Resort St. Sabi niya, ang kanyang tinig ay unting lumalakas, unting nagkakaroon ng determinasyon. Ang insidenteng iyon na ipinahayag namin bilang isang natural na kalamidad ay hindi po totoo. Ito po ay bunga ng aking kapabayaan. Bunga ng aking kasakiman. Bunga ng aking kagustuhang makatipid sa gastos na nagdulot ng paggamit ng substandard na materyales sa construction. Ang bawat salita ay tila isang martilyo na tumatama sa pader ang kanyang dating pagmamataas. Ang kanyang mga kamay ay humihigpit sa mikropono, ang kanyang noo ay pinagpapawisan. Ang inhinyera Ligaya Vergara, isang tapat at matalino na inhinyera, ay nagbigay ng babala. Ulit niya kaming binalaan tungkol sa mga panganib. Ngunit ako po, bilang CEO, ay pinili kong baliwalain ang kanyang mga babala. Pinili kong ilagay sa panganib ang buhay ng mga manggagawa. Pinili kong ilagay ang kita ng kumpanya higit sa lahat. At sa huli, pinili kong ilibing ang katotohanan. Hindi na siya nagpigil. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pagkutol ng gastos, ang pagbaliwala sa kalidad, ang pagpapatahimik sa mga biktima, ang pagkontrol sa media. Ang kanyang mga salita ay tila isang bagyo na sumisira sa kanyang dating imperyo. Ang buong Pilipinas ay nakinig, nanginginig sa bawat salita. Ang Ramon Santiago na kilala nila, ang matagumpay, ang makapangyarihan, ay gumuho sa kanilang harapan. Ang natira ay isang tao na husto, durog, ngunit sa isang kakaibang paraan ay nakalaya. Sa mga pamilya po ng mga biktima, sabi niya, ang kanyang tinig ay bumalik sa panginginig, ngunit ngayon ay puno ng matinding pagsisisi. Yumuko siya, isang tanda ng tunay na pagpapakumbaba. Humihingi po ako ang kapatawaran. Walang salita ang makakabawi sa sakit at pagkawala na idinulot ko. Ngunit umaasa po ako na sa aking amin ay makakamit ninyo ang kahit kaunting kapayapaan. Handa po akong harapin ang lahat ng kahihinatnan ng aking mga pagkilos. Handa po akong magbayad para sa aking mga kasalanan. Ang bulwagan ay napuno ng katahimikan. Ang mga reporter ay tila nabato. Ang kanilang mga kamera ay patuloy na nag-flash, ngunit ang kanilang mga boses ay nawala. Ang dating Ramon Santiago ay pumanaw. Sa kanyang lugar, isang bagong Ramon ang isinilang, isang Ramon na humarap sa kanyang anino, isang Ramon na sa wakas ay pinili ang katotohanan higit sa lahat. Samantala, sa lumang bahay ng mga Vergara sa liblib, nakabundukan ng Rizal, nakatutok si Lena sa isang luma at nagkukupas na telebisyon. Ang mga signal ay piraso, ngunit sapat na upang makita niya ang lahat. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog sina, Anihan at Alon, nakabalot sa isang lumang kumot. Ang kanilang mga mukha ay payapa. Ang apoy sa kalan ay patuloy na sumisiklab, nagbibigay ng init sa malamig na silid. Pinanood niya ang bawat galaw ni Ramon, pinakinggan ang bawat salita. Ang kanyang mga kamay, na mahigpit na nakakuyom, ay dahang lumuwag. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng apoy ng paghihiganti, ay unting na puno ng luha. Hindi ito ang Ramon Santiago na inakala niya. Hindi ito ang taong kanyang inihanda upang saktan. Ito ay isang taong basag, durog, ngunit totoo. Sa mga pamilya po ng mga biktima, humihingi po ako ng kapatawaran. Ang mga salitang yon
ay tumagos sa puso ni Lena. Naalala niya ang kanyang ate, si Ligaya, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga pangarap. Naalala niya ang sakit, ang galit, ang 2 taong pagpaplano ng paghihiganti. Inakala niya na ang paghihiganti ang magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit sa pagdinig niya sa mga salita ni Ramon, sa pagkakita niya sa tunay na pagsisisi sa kanyang mga mata, napagtago niya ang isang masakit na katotohanan. Ang kanyang paghihiganti, kahit na may mabuting layunin, ay ginawa siyang tulad ni Ramon, isang taong gumamit ng mga inosenteng bata bilang mga kasangkapan. Pinilit niya sina Amihan at Alon na maging bahagi ng kanyang madilim na plano. Ang paggamit sa mga bata upang ilantad ang isang kasalanan ay hindi nagkakaiba sa kasalanan mismo. Ang ganda ng pagpunton sa katarungan ay naliligo sa paggawa ng isang kamalian. Ang bigat ng kanyang sariling pagkakamali ay biglang dumagdag sa bigat ng kanyang kalungkutan. Hindi ito ang katarungang pinangarap ni Ligaya. Hindi ito ang kapayapaang hinahangad niya para sa kanyang ate. Ang totoong katarungan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng paggawa ng isa pang kamalian. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng katotohanan, sa pamamagitan ng pagharap sa mga kahihinatnan at sa pamamagitan ng pagbabago. Pinatay niya ang telebisyon. Ang katahimikan ay bumalik sa lumang bahay, ngunit ngayon ay hindi na ito nakakatakot. Ito ay puno ng pag-asa. Lumapit siya kina Amihan at Alon, hinaplos ang kanilang buhok. Mga anak, bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Ngunit may bakas ng matinding pagpapasya. Oras na para bumalik kayo sa inyong ama. Dahan niyang ginising ang mga bata. Hindi niya sinabi sa kanila ang lahat, ngunit ipinaramdam niya sa kanila na tapos na ang lahat ng takot. Pabalik na tayo, Alon. Amihan. Sa tatay niyo, sabi niya. Ang mga mata nina, Amihan at Alon ay kumislap, puno ng pag-asa at kaligayahan. Isang ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi, isang ngiti na matagal nang nawala sa kanila. Habang nagmamaneho siya pababa ng bundok, dala ang 2 bata sa kanyang luma at sirang kotse, ang puso ni Lena ay payapa. Ang galit ay lumisan. Ang sakit ay nagbigay daan sa kapayapaan. Nang makarating sila sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya, hindi siya nag-atubili. Ibinaba niya sina Amihan at Alon na tumakbo agad sa mga pulis. At pagkatapos, kalmado siyang lumapit sa mga pulis, itinaas ang kanyang mga kamay at naghintay. Ang kanyang paghahanap ng katarungan ay nagwakas. At ngayon, handa na siyang harapin ang kanyang sariling katarungan. Ang sumunod na mga araw, linggo, at buwan ay naging isang malaking pagsubok para kay Ramon Santiago. Ang kanyang pag-amin ay nagdulot ng isang matinding lindo sa mundo ng negosyo ng Pilipinas. Ang Paradise Resort Saint, ang kanyang imperyo, ay gumuho. Ang mga board members ay nagbitiw. Ang mga kasosyo ay umurong. Ang mga stocks ay bumagsak. Ang pangalan ni Ramon Santiago, na dating simbolo ng tagumpay, ay naging simbolo ng katiwalian at kapabayan. Inaharap niya ang batas. Siya ay kinasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide, corporate fraud, at obstruction of justice. Ang mga paglilitis ay mahaba at masalimuot, ngunit dahil sa kanyang buong pag-amin at pakiipagtulungan sa mga awtoridad, mas magaan ang kanyang naging sentensya kaysa sa inasahan. Siya ay nahatulan ng probation, binawian ang lahat ng kanyang corporate titles at posisyon, at pinatawan ng malaking multa na halos sumira
sa kanyang natitirang yaman. Bukod dito, siya ay kinakailangan ding maglingkod sa komunidad. Isang bagay na hindi niya kailanman inakala na gagawin niya. Ipinagbili niya ang halos lahat ng kanyang arian, ang kanyang mansyon sa Forbes Park, ang kanyang mga mamahaling kotse, ang kanyang mga alahas, lahat upang mabayaran ng mga multa at makapagbigay ng kompensasyon sa mga pamilya ng mga biktima. Si Lena Vergara, naman ay nahaharap din sa batas. Siya ay kinasuhan ng kidnapping. Ngunit sa pagdinig ng kanyang kaso, lumabas ang buong kwento. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang ate, ang kanyang paghahanap ng katarungan. Inamin niya ang kanyang pagkakamali sa paggamit ng mga bata, ngunit malinaw na hindi niya sila sinaktan dahil sa kanyang mga motibo at sa katotohanan na hindi nasaktan ang mga bata. Mas magaan din ang naging sentensya niya. Siya ay nahatulan ng pagkakakulong, ngunit sa isang mas mababang kategorya at mas maikli ang panunungkulan. Sa likod ng mga rehas, natagpuan ni Lena ang isang uri ng kapayapaan na matagal nang nawala sa kanya. Sa pamamagitan ng pagmumuni, muni at pagtulong sa kanyang mga kasamahan sa bilangguan, unti siyang gumalin. Ang galit na bumalot sa kanya sa loob ng 2 taon ay pinalitan ng unawa at pagtanggap. Nagsimula siyang magbasa ng mga aklat tungkol sa batas, tungkol sa mga karapatan ng mga manggagawa, at tungkol sa etika sa negosyo. Nais niyang gumawa ng pagbabago, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng kaalaman at pagbukas. Para kay Ramon, ang buhay sa labas ng bilangguan ay isang uri ng bagong paglaya. Ngayon, ang kanyang mga araw ay puno ng mga bata. Si Amihan at Alon, na dati mga anino lamang sa kanyang abalang buhay, ay naging sentro ng kanyang mundo. Ginugol niya ang bawat oras sa kanila, nagbabasa ng mga kwento, naglalaro, at higit sa lahat, nakikinig sa kanila. Ibinahagi niya sa kanila ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang mga pagsisisi, at ang kanyang paghahanap ng kapatawaran. Unti, ang mga takot ni Amihan at Alon ay namala. Ang kanilang mga guhit ay bumalik sa mga masayahing kulay, at ang kanilang mga bangungot ay pinalitan ng payapang tulog. Ang kanilang pamilya na dating nabasag ay unting nabuo. Ang natitirang yaman ni Ramon, matapos ang pagbabayad ng mga multa at kompensasyon, ay ginamit niya upang magtatag ng isang non-profit organization. Pinangalanan niya ito, Ligaya Vergara Foundation for Ethical Development. Ang misyon ng pundasyon ay simple, suportahan ang mga biktima ng mga aksidente sa trabaho, na dulot ang kapabayaan ng korporasyon at itaguyod ang mga etikal na pamantayan sa konstruksyon sa buong Pilipinas. Nagtrabaho siya ng walang bayad, ibinigay ang kanyang oras at lakas upang itaguyod ang katarungan at ipagtanggol ang mga karapatan ng mga manggagawa. Sa Ligaya Vergara Foundation, natagpuan ni Ramon ang tunay na kayamanan. Hindi ito sa mga milyong piso sa kanyang bank account. Hindi ito sa mga mararangyang resort, kundi sa pagtulong sa iba, sa pagbibigay ng boses sa mga walang boses, at sa pagtatatag ng isang mundo kung saan ang buhay ng tao ay higit na pinahahalagahan kaysa sa kita. Naging masimple ang kanyang buhay, ngunit mas mayaman sa kahulugan at layunin. Pagkatapos ng ilang taon, lumabas si Lena mula sa bilangguan. Ang kanyang mga mata ay mas payapa, ang kanyang mga galaw ay mas kalmado. Hindi na siya naghahanap ng paghihiganti. Ngayon, naghahanap siya ng pagbabago. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang non-government organization na nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga manggagawa, partikular na sa industriya ng konstruksyon. Sa kanyang karanasan
at kaalaman sa batas, naging isang epektibong boses siya para sa mga inapi. Nakita niya na ang tunay na katarungan ay hindi sa pagganti, kundi sa pagbabago ng sistema, sa pagtiyak na walang ibang Ligaya Vergara ang mawawalan ng buhay dahil sa kasakiman. Maraming taon ang lumipas. Ang mga sugat ay unting naghilom, ngunit ang mga aral ay nanatili. Si Ramon Santiago, na dating hari ng mga resort, ay ngayon ay isang mapagpakumbabang lider ng komunidad, isang tagapagtaguyod ng katarungan. Ang kanyang mukha ay may mga kulubot na, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan at karunungan. Ang kanyang buhok ay may uban na, ngunit ang kanyang puso ay mas bata pa kaysa dati. Isang araw, lumisita si Ramon sa isang bagong itinayong dambana sa tabi ng Ponderosa Paradise City, na ngayon ay isang parke na may luntiang halaman at mga punong nagbibigay lilin. Ito ay isang dambana na itinayo ng Ligaya Vergara Foundation bilang alaala sa lahat ng biktima ng trahedya. Sa isang malaking marmol na pader, nakaukit ang pangalan ni Ligaya Vergara, kasama ang lahat ng manggagawa na namatay sa insidente. Kasama niya sina Amihan at Alon, na ngayon ay matatanda na at mga profesional. Si Amihan ay naging isang social worker, nagtatrabaho sa mga komunidad upang tulungan ang mga bata na makayanan ang trauma. Si Alon naman ay isang inhinyero, ngulit hindi tulad ng dati. Siya ay isang inhinyerong may matibay na paninindigan sa etika at kalidad, patuloy na nagtataguyod ng ligtas na mga proyekto. Ang kanilang mga tawa ay puno ng buhay, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pagmamahal at pag-unawa. Hindi na sila mga biktima ng nakaraan, kundi mga arkitekto ng isang mas mahusay na kinabukasan. Dito po, nagumpisa ang lahat, tatay. Sabi ni Amihan, ang kanyang boses ay malambing. At dito rin po nagtapos ang lahat ng kasinungalingan. At nagsimula ang katotohanan, dugtong ni Alon, habang hinahaplos ang pangalan ni Ligaya sa marmol. Ngumiti si Ramon, isang payapang ngiti na sumalamin sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang mga anak, ang mga bunga ng kanyang pagbabago, at naramdaman niya ang isang matinding kaligayahan. Ito ang kanyang kayamanan. Sa isang liblib na barangay sa Bicol, sa tabi ng dagat, isang matandang babae ang nakaupo sa isang bangko, nakatingin sa malawak na karagatan. Ang kanyang buhok ay may puban na, ang kanyang mga mata ay may mga kunot na, ngunit ang kanyang mga tingin ay malayo, puno ng kapayapan. Si Lena. Hindi na siya nababalot ng galit, kundi ng katahimikan. Patuloy siyang nagtatrabaho para sa isang maliit na organisasyon, tumutulong sa mga mangingisda at magsasaka na maipagtanggol ang kanilang mga karapat. Hindi niya hinahanap ang pagkilala, kundi ang pagbabago. Ang kanyang paglalakbay ay natapos na, ngunit ang kanyang kontribusyon ay patuloy na lumalawak. Pumalik ang tingin ni Ramon sa dambana, sa mga pangalan na nakaukit sa marmol. Sa wakas, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng kayamanan at kalayan. Hindi ito sa kapangyarihan o yamal, kundi sa pag-ibig, sa pagsisisi, at sa pagbibigay ng bahagi ng sarili para sa isang mas makatarungang lipunan. Ang araw ay unting lumulubog. Ang liwanag nito ay ginintuan ng dambana, at ang mga mukha ng Santiago ay nagningning sa pagtasa. Ang kanilang komento ay isang testamento sa kapangyarihan ng katotohanan at sa walang hanggang pag-asa ng pagbabago.